5 taon akong naging alipin ng isang dula-dulaang kasal. Habang nakikipaglaban ako sa hininga dahil sa lasong ipinakain nila si Dante, ay masayang nakikipaghalikan sa totoong asawa niya sa harap ng maraming tao. Inagaw nila ang yaman ng ama ko at itinapon ako na parang basahan. Ngunit hindi nila alam hawak ko na ang susi sa kanilang pagguho. Muling babangon si Althea. Sino kaya ang unang luluhod sa gabi ng paghihigante? Magtiis ka lang ng kaunti, Bianca. Kukunin lang natin ang huling pera ng babaeng yan at pagkatapos ay itatapon na natin siya na parang basurang walang pakinabang. Ang bawat salitang iyon ay tila mga karayom na dumretso sa puso ni Althea habang nakatayo siya sa dilim ng pasilyo ng Grand Ballroom sa isang sikat na hotel sa Makati. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, hawak niya ang isang maliit na pelvet na kahon. Sa loob nito ay ang isang mamahaling orasan na binili niya gamit ang sariling ipon, ang kanyang regalo para sa ika-5 anibersaryo ng kanilang kasal ni Dante ngayong gabi. Sa kabilang dako ng pinto, nakikita niya sa maliit na siwang ang kanyang asawa, ang lalaking inakala niyang nagmamahal sa kanya, ng tapat habang nakayakap ang kamay sa bayang ng kanyang magandang sekretarya na si Bianca. Ang orasan sa kanyang palad na simbolo ng 5 taong pag-aalay ng kanyang buhay, ari-arian at pagmamahal, ay biglang naging napakabigat tala isang batong pumipitpit sa kanyang natitirang dignidad. Hindi siya nakahiyaw. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata dahil ang matinding sakit ay agad na humagupit sa kanyang dibdib na nagdulot ng panlalamig ng buong katawan at mabilis na pagkawala ng lakas. Ang kanyang lalamunan ay natuyo at ang kanyang puso ay parang pinupunit ng walang awa. Bumalik si Althea sa VIP table nang may straight na likod, pilit na itinatago ang pagkahulog ng kanyang mundo. Walang nakakaalam sa silid na yon kung gaano kabigat ang bawat hakbang ng kanyang mga paa. Doon ay nakaupo si Doña Teresa, ang kanyang biyenan, na kailanman ay hindi nagpakita ng kahit konting lambing sa kanya. Kasama si Bianca, na nakangiti ng napakatamis habang nakatitig sa kanya. "Oh, Althea, nandoon ka pala?" Malamig at may halong panggigipit na salita ni Doña Teresa. Habang inaayos ang kanyang mamahaling kwintas, "Umupo ka rito." Nag-order si Bianca ng espesyal na seafood platter para sa ating mga kasosyo mula sa abroad. Masyadong marami ang naiwan sa plato niya. Kainin mo ito para hindi masayang. Ayaw ng pamilya Alcantara nang nag-aaksaya ng pagkain. Tumingin si Althea sa plato. Nakapatong doon ang malalaking hipon at alimango na nakababad sa matapang na sabaw. Alam ng buong pamilya lalong-lalo na ni Dante na meron siyang matinding allergy sa anumang uri ng seafood. Isang maliit na piraso lamang ay sapat na upang isara ang kanyang lalamunan sa loob ng ilang minuto. "Doña Teresa, Dante!" Mahinang boses ni Althea habang nakatitig sa asawa. "Alam niyo namang severe ang allergy ko sa hipon. Hindi ko po pwedeng kainin yan." Tumawa ng mahina si Bianca, isang tawa na puno ng pang-aasar at pangmaliit. "Dante, mukhang ayaw ata ni Althea ang pagkain na in-order ko. Nakakahiya naman sa mga bisita natin kung makikita nilang tinatanggihan niya ang pagkain sa VIP table." Tumingin si Dante kay Althea. Ang kanyang mga mata ay walang anumang bakas ng pag-aalala o awa. Ang mayroon lamang dun ay matinding galit at pagkabagot. Yumuko siya ng kaunti at ibinulong sa tainga ni Althea ang mga salitang kasing lamig ng yelo. "Huwag kang gumawa ng eksena rito, Althea. Kakainin mo yan o tatanggalin ko ang pangalan ng tatay mo sa foundation bukas na bukas din. Huwag kang maarte, kaanting hipon lang yan, hindi mo ikamamatay." Napatingin si Althea sa mukha ng lalaking inalayan niya ng 5 taon ng kanyang buhay, ng kanyang buong pamana mula sa yumao niyang ama at ng kanyang walang katapusang pag-unawa. Sa gitna ng matinding takot para sa alaala ng kanyang ama, pikit-matang kumuha si Althea ng isang pirasong hipon at isinubo ito. Ang lason ay agad na kumalat sa kanyang dila. Sa loob lamang ng ilang segundo, naramdaman ni Althea ang mabilis na pag-init ng kanyang mukha at ang mabilis na pamamaga ng kanyang lalamunan. Ang bawat pagsubok na huminga ay nagdudulot ng matinding sakit, tila ba may mga matutulis na kutsil o na sumasaksak sa kanyang baga. "Dante,
hawak ni Althea ang kanyang leeg habang nahihirapang magsalita ang kanyang boses, ay naging isang mahinang huni na lamang. Dante, hindi ako makahinga. Ngunit sa halip, natulungan siya. Tumayo si Dante at inayos ang kanyang suit. Tumingin siya sa mga bisita at ngumiti ng napakaganda. Ekskusahan niyo muna kami ng aking mahalagang partner na si Bianca. May kailangan lang kaming bisita, mahalagang bisita sa kabilang presidential suite. Inakbayan ni Dante si Bianca sa baywa, ang habang si Doña Teresa naman ay mabilis na tumayo upang sumama sa kanila. Pinalalampas lamang ang nakahandusay na si Althea, na parang isang basahan sa sahig. Walang sinuman sa mesa ang gumalaw. Ang mga tao sa paligid ay patuloy sa pag-inom ng alak at pagtawa habang si Althea ay tuluyang bumagsak mula sa kanyang upuan patungo sa malamig na semento ng ballroom. Ang ilaw ng kristal na chandelier sa kisame ay unti-unting lumabo sa kanyang paningin. Ang tunay na lason ay hindi ang hipo na kanyang kinain, kundi ang 5 taong dusa at dula-dulaan ng pag-ibig na ipinilit niyang paniwalaan. Habang ang dilim ay unti-unting sumasakop sa kanyang kamalayan, isang solong katanungan ang nagpaulit-ulit sa kanyang nauubos na hininga. Hanggang kailan kailangang magtiis ng isang pusong, nagmahal ng tapat bago nito matuto ng ang tanging paraan upang mabuhay ay ang maging kasing lamig ng mga taong pumatay sa kanyang kaluluwa. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng ospital ang unang gumising sa nanlalamig na katawan ni Althea. Sa kanyang muka ay nakapatong ang isang plastic na oxygen mask at ang bawat paghinga niya ay may kasamang mahapding pakiramdam sa kanyang lalamunan. Sa gilid ng kanyang kama, ang regular na ritmo ng heart monitor ay nagbibigay ng tanging tunog sa tahimik na silid. Hindi pa man ganap na maigalaw ni Althea ang kanyang mga daliri. Bumukas ang pinto ng silid. Hindi pag-aalala ang dinala ng pumasok, kundi ang mabigat at walang galang na hakbang ni Doña Teresa. Nakataas ang guhit ng kanyang kilay habang nakatitig sa panginginig ng dalaga. Salamat naman at gising ka na. Malamig at walang pusong panimula ni Doña Teresa habang ibinabagsak ang kanyang mamahaling bag sa ibabaw ng maliit na mesa. Alam mo bang dahil sa ginawa mong eksena kagabi, halos mag-alisan ang mga VIP guests sa party? Napakawalang hiya mo talaga, Althea. Ginawa mo yun para ipahiya si Dante at ang pamilya natin sa harap ng media, no? Pilit na idinalaw ni Althea ang kanyang labi sa ilalim ng mask. Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang luha na gumulton sa kanyang pisingi ay hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi sa kawalan ng katarungan ng mga salita ng kanyang biyenan. Huwag ka nang umiyak-iyak dyan. Patuloy ni Doña Teresa habang naglalabas ng ilang piraso ng tseke at ballpen mula sa kanyang bag. Pirmahan mo to. Kailangan ni Dante ng panibagong pondo ngayong umaga para sa bayad sa supplier. Huwag mong sabihin magpapakapahospital ka na lang dyan habang bumabagsak ang kumpanya ng asawa mo. Kinuha ni Doña Teresa ang nanginginig na kamay ni Althea at pilit na inilagay ang ballpen sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sa kabila ng panghihina, pilit na ibinagsak ni Althea ang kanyang kamay pabalik sa kama, tinatanggihan ang hawak ng biyenan. Bitawan mo ang kamay niya! Isang malalim at baritonong boses ang sumira sa kalupitan ng matanda. Sa pintuan ng silid ay nakatayo si Ate Elian Navarro, nakasuot ng maayos na dark blue suit at may hawak na isang makapal na leather briefcase. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit habang nakatitig kay Doña Teresa. At sino ka naman para utusan ako? Sigaw ni Doña Teresa habang itinuturo ang abogado. Mambabatas ka ba? O kung sinong pakialamero asawa ng anak ko ang nakahiga dyan? Mabilis at may autoridad na lumapit si Elian sa gilid ng kama. Umarang siya sa pagitan ni Doña Teresa at ni Althea. Ako ang legal counsel ng De Vera Estate at bilang abogado ng pamilya De Vera, iniuutos ko sa inyo na lumabas ng silid na ito ngayon din. Kapag hindi ka pa umalis sa loob ng 5 segundo, tatawag ako ng security at sasampahan kita ng kasong coercion at grave threats laban sa isang pasyente ng nasa critical condition. Namutla si Doña Teresa sa matigas na pananalita ni Elian. Kinuha niya ang kanyang bag habang nanggagalaiti sa galit. Magkatuwang kayo.
Tingnan lang natin kung hanggang kailan ka maipagtatanggol ng abogadong yan, Althea. Sigaw ng matanda bago mabilis na lumabas at ibagsak ang pinto. Nang mawala ang matanda pumasok mula sa banyo si Yaya Selly, ang matagal ng tagapag-alaga ng pamilya de Vera. May hawak siyang maliit na mangkok na may mainit na sabaw at isang basang bimpo. Agad siyang lumapit kay Althea at dahan-dahang pinunasan ang malamig na pawis at luha sa mukha ng dalaga. Aking alaga, huwag ka nang umiyak, bulong ni Yaya Selly habang nanginginig din ang kanyang boses sa awa. Nandito na si Yaya, ligtas ka na. Nagdala ako ng mainit na sabaw ng sinigang na paborito mo tulad ng ginagawa ng tatay mo nung nabubuhay pa siya. Ang basang bimpo sa ni Althea at ang amoy ng sabaw ay nagdala ng kaanting init sa kanyang nanlalamig na puso. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Althea na hindi siya nag-iisa sa mundo. Inayos ni Elian ang kanyang salamin at dahan-dahang tinanggal ang oxygen mask ni Althea nang payagan ng nurse. Tumingin si Elian kay Althea nang may malalim na respeto at pag-aalala. Salamat, Elian. Mahinang paos na boses ni Althea. Huwag kang magpasalamat sa akin, Althea. Ito ang ipinangako ko sa ama mo bago siya pumanaw ang protektahan ka. Sagot ni Elian habang binubuksan ang kanyang briefcase. Inilabas niya mula rito ang isang lumang brown envelope na may tatak ng kumpanya ng yumao niyang ama. Kumunot ang ni Althea habang nakatitig sa envelope. Alam niyang ang envelope na yon ay nakatago sa pinakalihim na vault ng kanyang ama na si Elian lamang ang may hawak ng ekstrang susi. Inilabas ni Elian ang makapal na dokumento mula sa loob nito. Ang tunog ng pagbuklat ng papel ay tila nagpatigil sa ikot ng mundo sa loob ng silid na iyon. Althea? Seryoso at mabigat ang boses ni Elian habang nakatingin sa kanyang mga mata. Kailangan mong lakasan ang loob mo sa babasahin ko. Ang 5 taong buhay mo kasama si Dante ay isang malaking kasinungalingan mula pa sa unang araw. Ipinatong ni Elian ang 2 magkaibang piraso ng papel sa ibabaw ng kumot ni Althea. Sa unang tingin ang unang papel ay mukhang opisyal na katibayan ng kasal na may pangalan ni Dante Alcantara at Althea de Vera, ang papel na ipinagmamamalaki niyang nakasabit sa dingding ng kanilang kwarto sa loob ng 5 taon. Tiningnan ko ito sa Philippine Statistics Authority 2 linggo na ang nakalipas. Mahinang simula ni Elian habang nakatingin sa mga mata ni Althea. Ang kasal niyo ni Dante noong 5 taon na ang nakakaraan ay isang palabas lamang. Walang record ang kasal niyo sa pambansang talaan. Ang lalaking pinakasalan mo ay nagbayad ng peking solemnizing officer upang pumirma sa isang walang kwentang papel. Parang pumasok ang malamig na tubig sa mga tainga ni Althea. Anong pinagsasabi mo, Elian? Nasa kwarto namin ang kasunduan, kasal kami. Huminga ng malalim si Elian at inilipat ang pangalawang papel sa harap ni Althea. Ito ang opisyal na rehistradong kasal sa PSA Althea. Si Dante Alcantara ay totoong kasal sa ibang babae. At ang babaeng yon ay si Bianca Roldan. Ikinasal sila 3 taon bago ka pa man irekomenda ng tatay mo na makilala si Dante. Tinitigan ni Althea ang pangalan sa papel Dante Alcantara at Bianca Roldan. Ang petsa ay 3 taon bago namatay ang kanyang ama. Ibig sabihin, noong araw na ipinakilala ni Dante ang sarili bilang isang solong negosyanteng may malinis na layunin siya, ay kasal na sa babaeng ipinapasok niya ngayon bilang kanyang sekretarya. Hindi pa man nakakahinga si Althea sa matinding pagkabigla, inilabas ni Elian ang isang set ng mga litrato at bank transfer receipts. Mayroon silang 6 na taong gulang na anak na lalaki sa Cebu. Patuloy ni Elian sa malamig ngunit maingat na boses. Nakatira ang bata at ang nanay ni Bianca sa isang 3 palapag na mansyon sa Mactan. At ang pondo na ginagamit pambayad sa amilyar, katulong at edukasyon ng batang iyon ay nanggagaling sa kumpanya ni Dante na buwan-buwan mong pinopondohan mula sa mana mo. Tumingin si Althea sa mga litrato. Isang batang lalaki na may hawi kay Dante naglalaro sa tabi ng isang malaking swimming pool. Sa ibabang bahagi ng litrato ay ang resibo ng bank transfer 100,000 piso mula sa De Vera Trust account
patungo sa account ni Bianca Roldan. Sa loob ng 5 taon, nagtiis si Althea sa malamig na trato ng kanyang biyenan. Nagtipid siya sa sariling pangangailangan. Ibinenta niya ang 2 kondominium na iniwan ng kanyang ama upang ibayad sa utang ng kumpanya ni Dante. Sa bawat gabi na sinasabi ni Dante na may overtime business meeting siya sa probinsya, naroon pala siya sa Cebu, nagpapakasasa sa piling ng kanyang totoong pamilya habang ginagawa siyang tanga. Ipinakit ni Althea ang kanyang mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon, walang luhang lumabas sa kanyang mga pisingi. Ang apoy ng sakit sa kanyang dibdib ay biglang namatay at ang natira ay isang napakalalamig at napakatigas na yelo. Tinanggal niya ang kanyang tingin sa mga litrato at tumingin sa maliit na salamin sa tabi ng kanyang kama. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon, namumutla ang mukha may mansa ng sakit, ngunit sa loob ng kanyang mga mata ay wala na ang dating takot at kahinaan ng isang masunuring asawa. Hinubad niya ang kanyang wedding ring at dahan-dahang inilapag ito sa ibabaw ng peking kontrata ng kasal. Inangat ni Althea ang kanyang tingin kay Elian. Ang kanyang boses na dati ay laging nanginginig sa harap ng pamilya Alcantara ay naging kasing tigas ng bakal. May itatanong ako sa iyo, Elian, mahinang salita ni Althea. Sino ang nagbigay sa iyo ng mga ebidensyang ito bago pa man ako dalhin sa ospital? Saglit na natigilan si Elian, ngunit hindi niya direktang sinagot ang tanong. May mga taong nakapaligid sa ama mo na hindi kailanman pumayag na manakawan ka, Althea. Huminga ng malalim si Althea. Inabot niya ang kamay ni Elian at pilit na pinalibutan ang mga daliri ng abogado ng kanyang sariling kamay. Ati Elian Navarro, seryosong pahayag ni Althea habang nakatitig sa lalaki. Ihanda mo ang special power of attorney. Kunin natin pabalik ang bawat sentimo ang bawat lupa at ang bawat pangarap na inagaw nila sa tatay ko. Aalisin ko ang lahat ng bagay na nagtataguyod sa kanila, hanggang sa wala nang maiwan kahit ang kanilang pangalan. Pumasok si Althea sa gate ng mansyon ng pamilya Alcantara na may nakasabit na mahinhin at malungkot na ngiti sa kanyang mga labi. Sa labas, mukha pa rin siyang masunurin at mahinang asawa, ngunit sa ilalim ng kanyang dibdib ay may isang malamig na planong nakalatag. Nakatayo si Doña Teresa sa may sala, nakakrus ang mga braso habang nakatitig sa kanyang pagdating. Mabuti naman at naisipan mo pang umuwi. Bungad ng matanda habang nakatingin sa mukha ni Althea. Akala ko ba magpapakamatay ka na sa hospital sa kaunting hipon lang? Sayang ang oras na nawala dahil sa kapritsyo mo, Althea. Masyado kang maarte. Dahan-dahang lumapit si Althea. Sa halit na yumuko o umiyak tulad ng dati, kumuha siya ng isang tasa ng mainit na tsa mula sa mesa at dahan-dahang inabot ito kay Doña Teresa. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot. Pasensya na po, Doña Teresa. Mahinang salita ni Althea sa malamig na tono. Nagpahinga lang po ako para makatulong uli kay Dante. Pumasok si Dante mula sa opisina may hawak na isang bouquet ng murang pulang rosas. Agad siyang lumapit kay Althea at pilit na niliyag ang kanyang balikat. Althea, babe, nag-alala ako ng sobra sa'yo. Sabi ni Dante habang idinidikit ang kanyang muka sa buhok ni Althea. Sorry kahapon ha, kailangan ko kasing asikasuhin ang VIP investor natin para sa kumpanya. Naintindihan mo naman, 'di ba? Ginagawa ko to para sa atin. Naramdaman ni Althea ang matinding pagkahilo at pagkasuklam sa amoy ng pabango ni Dante. Ang parehong pabango na amoy din sa damit ni Bianca. Ngunit numiti si Althea ng bahagya. Naintindihan ko, Dante. Alam kong busy ka. Sagot ni Althea, habang pilit na kinokontrol ang kanyang hininga. Ayan, sabi ko na nga ba, mabait ka talaga. Masayang pahayag ni Dante. Babe, kailangan kasi natin maglabas ng pondo bukas para sa bagong permit ng kumpanya. Baka pwedeng pirmahan mo na yung special power of attorney para sa bank account ng tatay mo. Para hindi ka na nababalisa. Opo, Dante. Pag-iisipan ko ngayong gabi. Mahinang sagot ni Althea habang nagpapanggap na napapagod. Pumunta si Althea sa kanyang kwarto upang mag-impake kunwari ng mga damit. Pagdaan niya sa silid-aklatan, sa ikalawang palapag narinig niya ang boses ni Dante na nakatutok sa kanyang telpono. Nakabukas ng kaunti ang pinto.
Oo, Bianca, napaniwala ko na naman ang takang yon. Tawa ni Dante sa kabilang linya. Akala niya talaga nag-aalala ko sa kanya. Pag napirmahan niya ang papel bukas, ililipat ko agad ang pera sa account mo sa Cebu. Huwag ka nang magselos, mahal ko. Nakatayo si Althea si dilim ng pasilyo. Ang bawat salita ni Dante ay tila hindi na nakakasakit sa kanya kundi nagbibigay lamang ng karagdagang ebidensya sa kanyang puso na walang katiting na awa ang nararapat para sa lalaking ito. Nang pumakailalim ang dilim at tuluyan ng makatutog si Dante sa kabilang silid, dahan-dahang lumabas si Althea. Dala ang maliit na flashlight at ang susi na patagong kinuha niya sa jacket ni Dante habang ito ay naliligo kanina pumasok siya sa opisina. Lumapit siya sa malaking bakal na safe sa gilid ng estante. Dahan-dahan niyang inikot ang kombinasyon batay sa petsa ng kaarawan ni Bianca, isang bagay na nalaman ni Elian sa kanyang investigasyon. Nang gumalaw ang mekanismo ng pinto ng safe, pumasok ang hangin sa loob ng bakal. Inabot ni Althea ang mga papel sa loob. Sa ilalim ng mga titulo at tseke, nakakita siya ng isang makapal na kulay bughaw na folder na may tatak ng kanyang ama huling habilin at testamento ni Don Roberto de Vera. Binuksan ni Althea ang folder gamit ang naninginig na mga daliri ng flashlight. Sa unang pahina pa lamang, nakasulat ang isang katotohanang mas matindi pa sa pekeng kasal. Ang buong kumpanya ng Alcantara Group ay hindi kailanman pagmamay-ari ni Dante. Lahat ng ito ay ibinigay lamang ng kanyang ama bilang collateral sa ilalim ng pangalan ni Althea. Mabilis na, kinuha ni Althea ang kanyang telpon at patagong kinalat-kalat ang mga pahina ng huling hablar ng kanyang ama upang kuhanan ng litrato ang bawat pahina. Pagkatapos, ay dahan-dahan niyang ibinalik ang lahat sa loob ng safe, isinara ang pinto ng bakal at lumabas sa opisina ng walang anumang bakas ng kanyang pagpasok. Kinabukasan ng hapon nakipagkita si Althea kay Elian sa isang maliit at tahimik na kapehan sa labas ng lungsod. Ang ulan sa labas ay pumapatak sa salamin ng bintana na nagbibigay ng payapang kapaligiran sa gitna ng bagyo sa kanyang buhay. Inabot ni Elian ang isang mainit na tasa ng kape kay Althea bago inilapag ang kanyang tablet sa mesa. Galing ako sa Cebu kahapon. Mahinang salita ni Elian habang nakatingin sa mukha ni Althea. Napatunayan ko ang lahat. Ang mansyon sa Mactan ay nakapangalan sa anak ni Dante at Bianca na si Liam. Ngunit may malalim pa kaming natuklasan. Ipinakita ni Elian ang mga dokumento ng bangko sa tablet. Ginagamit ni Dante at Bianca ang pangalan ng 6 na taong gulang na bata upang magbukas ng mga lihim na account sa Switzerland at iba pang offshore bank. Doon nila idinadaan ang mga perang ninanakaw nila mula sa kumpanya mo para hindi mahuli ng tax authorities. Napatitig si Althea sa larawan ng batang lalaki. Ang bata ay may masayang ni E.T. habang hawak ang isang laruang kotse. Wala itong kaalam-alam na ang kanyang sariling mga magulang ay ginagamit siya bilang pananggalang sa kanilang mga krimen. Walang kasalanan ang bata, Elian. Bulong ni Althea habang naramdaman ang matinding awa sa kanyang dibdib. Napakasama nila. Pati ang sarili nilang dugo at laman ay ginagawang kasangkapan sa pagnanakaw. Huwag kang mag-alala, Althea. Sagot ni Elian sa malambot na boses habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Protektahan natin ang karapatan ng bata sa legal na paraan. Ngunit hindi natin hahayaang gamitin siya ni Dante at Bianca para makatakas sa hustisya. Tumingin si Althea sa mga mata ni Elian. Sa loob ng 5 taon kasama si Dante, laging ipinaramdam sa kanya na ang kanyang mga opinyon ay walang halaga. Ngunit si Elian ay nakikinig sa bawat salita niya nang may buong paggalang at dignidad. Salamat, Elian. Mahinang salita ni Althea habang hinahawakan ang mainit na tasa ng kape. Kung wala ka, baka tuluyan na akong nabaliw sa bahay na yon. Nandito ako para sa iyo, Althea. Hindi kita iiwan sa laban na to. Sagot ni Elian na may malalim at tapat na tingin. Inilabas ni Elian ang opisyal na eviction order mula sa korte. Bilang legal administrator ng De Vera Estate, matapos makuha ang totoong diwa ng habilin ng ama ni Althea agad, ipinadala ni Elian ang mga legal sheriff sa pangunahing bodega ng Alcantara Group sa Laguna upang bawiin ang karapatan sa lupa.
Habang nakaupo pa si Althea sa kape, kasama si Elian, biglang gumalaw ang kanyang telepo no sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Dante ay umaalingaw-ngaw sa screen. Sinagot ni Althea ang tawag at inilagay ito sa speakerphone. Althea? Ang galit at panging inig ng boses ni Dante ay agad na umalingaw-ngaw mula sa telepo, no puno ng matinding takot at panggigipit. Ano tong nangyayari? Bakit pumasok ang mga legal sheriff sa bodega ng kumpanya natin, kasama ang mga pulis? Anong ginawa mo? Hindi pa man nakakababa si Althea mula sa kanyang kwarto. Nang gabing iyon, narinig na niya ang marahas na pagbukas ng pinto ng mansyon, kasunod ng mabilis at mabibigat na hakbang ni Dante. Pumasok si Dante sa sala na basang-basa ng pawis, gusot ang kanyang mamahaling polo, at pula ang mga mata sa galit. Althea, sigaw ni Dante, habang itinuturo si Althea na dahan-dahang bumababa sa hagdanan. Ano to? Bakit pinalayos ng mga sheriff ang mga tao ko sa Laguna? Isinara nila ang bodega. Hindi namin mailabas ang mga produkto para sa delivery bukas. Nanatiling kalmado si Althea. Humakbang siya pababa ng may buong gras, yatila hindi apektado ng galit ng asawa. Dante, 5 taon na ang nakalipas mula nang pirmahan ng tatay ko ang kontrata para sa libreng paggamit ng lupa ng pamilya ko sa Laguna. Malamig na pahayag ni Althea habang nakatitig sa kanya. Tapos na ang kontrata ngayong araw. Dahil hindi ka nagbayad ng upa at hindi ka nakipag-usap sa akin tungkol sa renewal, may karapatan ang legal administrator ng De Vera Estate na bawiin ang lupa. Lumabas si Doña Teresa mula sa kusina. Nanginginig ang mga labi sa galit habang dinuduro si Althea. Napakawalang hiya mo talaga. Sigaw ni Doña Teresa, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong sala. Wala kang utang na loob, kung hindi dahil sa amin na kumupkop sa iyo nang mamatay ang tatay mo. Natulog ka na siguro sa kalsada ngayong mayaman na ang anak ko, ganyan ang isasagot mo sa amin. Dito na tumayo ng diretso si Althea. Timitigan niya ang mga mata ni Doña Teresa nang walang anumang kurap, isang tingin na puno ng lakas na kailanman ay hindi pa nakikita ng matanda sa kanya. Doña Teresa, dahan-dahang salita ni Althea na may matalim na awtoridad. Huwag nating baligtarin ang kwento. Noon mamatay ang tatay mo, malubha ang utang ng Alcantara Group sa 5 magkakaibang bangko. Ako, ang aking mana, ang nagbayad sa bawat sentimo ng utang na iyon. Hindi niyo ako kinupko. Ako ang nagligtas sa pamilyang ito mula sa pagiging pulubi sa kalsada. Natigilan si Doña Teresa. Ang kanyang muka ay naging kulay abo sa matinding kahihiyan at pagkagulat. Humarang naman si Dante sa gitna, ng inig ang kamao sa galit, habang sinusubukan niyang takutin si Althea gamit ang kanyang kapangyarihan bilang asawa. Althea, sumusobra ka na? Galit na bulong ni Dante. Kapag hindi mo ipinatigil ang utos ng sheriff na yun din ididiborsyo kita, iiwanan kita at sisiguraduhin kong wala kang makukuhang kahit 1 sentimo sa kumpanyang binuo ko. Gusto sanang tumawa ni Althea ng malakas. Paano mo ididiborsyo ang taong hindi mo naman talaga pinakasalan, ngunit pinanatili niya ang kanyang maskara? Bago pa man makasagot si Althea, biglang bumukas ang pinto ng mansyon nang walang paalam. Pumasok si Bianca, gulo-gulo ang buhok at nalilisik ang mga mata. Diretso siyang lumapit kay Althea at bago pa man may makapigil, mabilis na ibinaba ni Bianca ang kanyang kamay upang ihampas ang isang matinding sampal sa pisngi ni Althea. Malandi ka! Sigaw ni Bianca habang nanginginig ang buong katawan sa galit. Anong ginawa mo sa pera namin sa bangko? Bakit na-freeze ang account ko? Napatabingi ang mukha ni Althea sa lakas ng sampal, ngunit dahan-dahan niyang ibinalik ang kanyang muka sa harap ni Bianca. Hawak ang kanyang namumulang pisngi, tumingin si Althea kay Bianca mula sa itaas, pababa, gamit ang isang malamig at nakatataas na tingin. Huminga ng malalim si Althea habang pinapanatili ang kanyang tuwid na tayo. Sa kabila ng matinding kirot sa kanyang pisngi, walang luha sa kanyang mga mata. Sa halip isang malamig at mapang-asar na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatitig kay Bianca. Salamat sa sampal na yan, Bianca. Mahinahong pahayag ni Althea, ang boses ay sapat na upang marinig ng lahat sa sala. Mas mahal ang ibabayad mo riyan sa korte. Bawat marka sa pisngi ko,
ay magiging karagdagang taon mo sa bilangguan. Natigilan si Bianca sa kawalan ng takot ni Althea. Sinubukan pa sana niyang sumugod muli, ngunit biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok si Ate Elian Navarro, kasunod ang 2 naka-unipormeng pulis at ang barangay chairperson. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay nagdala ng agarang katahimikan sa buong silid. Ate Navarro, anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Doña Teresa habang pilit na itinatago ang kanyang kaba. Bakit ka nagdadala ng pulis sa loob ng bahay ko? Hindi na ito ang bahay niya, Doña Teresa, kung susuriin natin ang mga utang na hindi niya nabayaran. Malamig na tugon ni Elian. Inilabas niya ang ilang opisyal na dokumento. Ipinapatupad ko rito ang Barangay Protection Order at Restraining Order laban sa inyo ni Bianca Roldan. Mula sa araw na ito, hindi kayo pwedeng lumapit sa loob ng 50 metro kay Althea de Vera. Dahil sa ingay ng komosyon, nagsimula ng magsilabasan ang mga kapitbahay sa subdivision. Nakatayo sila sa labas ng gate, nagbubulungan at nanonood sa kahiyahiyang eksena ng pamilya Alcantara. Pulang-pula ang mukha ni Doña Teresa sa matinding kahihiyan. Siya, na laging nagmamayabang bilang isang elitista, ay pinapanood ngayon ng buong komunidad habang kinakausap ng mga otoridad. Nakita ni Dante na unti-unting nawawala ang kanyang kontrol sa sitwasyon. Umakbang siya pasulong at marahas na hinawakan ang bisig ni Althea. Althea, huwag mo kaming gawing ganito. Pag-usapan natin to. Pakiusap ni Dante, ngunit may halong pananakot sa kanyang mga mata. Bago pa man mabaon ang mga daliri ni Dante sa balat ni Althea, mabilis na humakbang si Elian. Hinawakan ni Elian ang pulso ni Dante at pinilit itong bitawan ang hawak ng may matinding lakas. Sabi ko sa inyo, wag niyo siyang hahawakan. Mariing banta ni Elian habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ni Dante. Ang bawat hawak mo sa kanya ay may kaukulang kasong kriminal. Dahan-dahang lumakad si Althea patungo sa pinto. Doon sinalubong siya ni Yaya Selly na may dalang maliit na maleta at ang nakatalon na larawan ng kanyang ama. Hinawakan ng matandang katulon ang mukha ni Althea at niyakap siya ng mahigpit. Aking alaga, bulong ni Yaya Selly habang inilalagay ang isang lumang Biblia ng ama ni Althea sa kanyang mga kamay. Huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos at ang alaala ng iyong ama. Laya ka na sa impyernong ito. Ngumiti si Althea at hinalikan ang pisingin ni Yaya Selly bago lumabas ng gate ng may buong dignidad. Habang binabasa ng pulis ang mga tuntunin ng restraining order, biglang narinig ang tunog ng mensahe sa telepo o ni Bianca. Nang tingnan niya ang screen, biglang nawalan ng kulay ang kanyang mukha at nangiinig niyang ibinaba ang kanyang kamay. Pagpasok ni Althea sa loob ng kotse ni Elian, tumingin siya sa rearview mirror. Nakita niya sina Dante at Bianca na nag-aaway na sa gitna ng kalye, nagsisigawan at nagsisisihan habang ang mga kapitbahay ay patuloy na kumukuha ng video gamit ang kanilang mga telepno. Naramdaman ni Althea ang tunog ng pagsara ng pinto ng kotse, isang tunog na nagdala ng tunay na kalayaan habang mabilis silang lumalayo sa mansyon ng mga Alcantara. Dumating si Althea sa payak na tahanan ni Yaya Selly sa Laguna. Malayo ito sa ingay at polusyon ng Makati at lalong malayo sa nakamamatay na kasamaan ng mansyon ng mga Alcantara. Dito ang tanging maririnig ay ang bulong ng hangin sa mga puno ng mangga at ang banayad na tunog ng mga kuliglig sa gabi. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakahinga si Althea ng malalim ng walang takot na may sisigaw o mga abuso sa kanya. Ang amoy ng basa, ang lupa matapos ang ulan, ang init ng bagong lutong pagkaing inihanda ni Yaya Selly at ang simpleng higaan na may malinis na unan ay nagdala ng tunay na kapayapaan sa kanyang sugatang kaluluwa. Dito ay walang Doña Teresa na naguutos na magsilbi at walang Dante na nagpapanggap na nagmamahal habang nagnanakaw. Gabi-gabi ay bumibisita si Elian upang iulat ang takbo ng kanilang kaso. Isang gabi, habang nakaupo sila sa isang simpleng upuang kahoy sa maliit na balkonahe sa ilalim ng liwanag, ng buwan, naghanda si Althea ng 2 baso ng mainit na tsokolate. Inabot niya ang isang baso kay Elian. Inumin mo muna to, Elian. Malamig ang gabi ngayon.
Salamat, Althea. Ngumiti si Elian habang kinatanggap ang baso. Ang init ng tsokolate ay tila nagpadama ng kakaibang ginhawa sa kanila sa gitna ng lamig ng gabi. Habang nag-uusap sila tungkol sa pagbawi sa mga patent ng kumpanya ng kanyang ama, dahan-dahang gumalaw ang kamay ni Elian sa ibabaw ng kahoy, muntik nang sumayad sa mga daliri ni Althea. Ngunit bago pa man ito mangyari, mabilis ngunit dahan-dahang iniatras ni Elian ang kanyang kamay ng may buong paggalang. Pasensya ka na, bulong ni Elian habang nakatingin sa malayo. Ayokong isipin mo na sinasamantala ko ang sitwasyon mo ngayon. Gusto ko lang na malaman mo na nandito ako, laging nakahandang makinig at protektahan ka. Naramdaman ni Althea ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang init na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Ang mabining paggalang ni Elian ay patunay na iba siya kay Dante sa lahat ng aspeto ng pagkatao. Inayos ni Elian ang kanyang salamin at binuksan ang kanyang laptop upang ipakita ang isang mahalagang balita. Natuklasan ng aking mga tauhan na nagpaplano ang Alcantara Group ng isang malaking gala night sa darating na linggo. Seryosong pahayag ni Elian. Gagamitin nila ito upang kumuha ng bagong dayuhang mamumuhunan mula sa Singapore upang isalba ang kanilang kumpanya mula sa pagkabangkarot. Ngunit merong kakaiba, Elian. Kumunot ang no ni Althea. Bakit may ulat na ang dayuhang mamumuhunan ay nagpadala ng paunang pondo ng direkta sa personal na account ni Dante sa halip na sa kumpanya? Bago pa man masagot ni Elian ang tanong, biglang gumalaw ang telepo o sa ibabaw ng lamesa. Ang tumatawag ay si Mang Cardo, ang matapat na dating katiwala ng ama ni Althea na nanatili sa loob ng kumpanya ni Dante. Sinagot ni Althea ang tawag. Ma'am Althea. Ang boses ni Mang Cardo ay puno ng takot at pang-ing-inig mula sa kabilang linya. Kailangan niyo pong malaman, ibinebenta na ni Dante ang huling patent ng tatay niyo bukas sa mismong gala night. Nakipagkasundo siya sa dayuhang mamumuhunan na ilipat ang buong teknolohiya sa ngalan ng personal na account niya para makuha ang pera at makatakas. Napatayo si Althea mula sa kanyang upuan. Sa tindi ng galit at determinasyon, marahas niyang ipinalo ang kanyang kamay sa ibabaw ng kahoy na mesa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatitig kay Elian. Sa isang madilim na silid sa opisina ni Elian, ang tunog ng mabilis na pagpindot sa keyboard ay nagdala ng kakaibang tensyon sa paligid. Kasama ang isang mapagkakatiwalaang IT specialist, matagumpay na nakuha ni Elian ang kabuuang access sa multimedia at projection system ng Grand Ballroom sa Hyatt Hotel, ang lugar kung saan gaganapin ang gala night bukas. Handa na ang lahat, Ate Navarro. Bulong ng IT specialist habang nakatitig sa monitor. Sa isang pindot mo lang mula rito, kontrolado mo na ang bawat screen at speakers sa buong ballroom ng hotel. Salamat, tumango si Elian habang may malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Oras na para ipakita sa kanila ang tunay na palabas. Samantala sa isang kilalang salon, sumasailalim si Althea sa isang kabuuang pagbabago. Hindi siya nagpaayos upang magmukhang kaawa-awa sa harap ng maraming tao. Nagpaayos siya upang ipakita ang kapangyarihan at dignidad ng isang tunay na tagapagmana ng De Vera Corporation. Ang kanyang mahabang buhok ay maayos na nakastyle at ang kanyang makeup ay simple, ngunit nagpapakita ng matinding lakas. Habang nakatitig sa salamin, dahan-dahang isinuot ni Althea ang isang lumang kwintas na may gintong palawit. Ang paboritong kwintas ng kanyang yumaong ina, na iniwan sa kanya bago ito pumanaw. Ito ang huling gabi na gagamitin nila ang pangalan natin, Mama. Bulong ni Althea sa kanyang sarili habang hinahawakan ng palawit. Ang kanyang mga mata sa salamin ay wala ng bakas ng kahinaan ng isang masunuring asawa. Sa kabilang dako sa mansyon ng mga Alcantara, umaalingaw-ngaw ang tunog ng pagpop ng takip ng champagne. Masayang nagtatawanan sina Dante Bianca at Doña Teresa habang umiinom mula sa mga mamahaling baso. Sabi ko sa inyo, sumuko na ang babaeng yan? Tawa ni Doña Teresa habang pinapakita ang kanyang bagong biling diamanteng singsing. Masyado siyang mahina.
Pagkatapos nating makuha ang pera ng Singaporean investor, bukas opisyal mo nang ipakikilala si Bianca bilang bago mong punyon. Of course, Mom, sagot ni Dante habang hinahalikan ang kamay ni Bianca. Wala na magagawa si Althea. Siguradong umiiyak lang yon sa kung saang sulok na yon habang nag-iisa. Ay Dante, dumaan pala ako sa jewelry store kanina, singit ni Doña Teresa habang nakangiti ng nakakaloko. Ginamit ko muna ang extension credit card ni Althea para pambili nitong kwintas. Milyon din ang halaga nito ha? Ngumiti si Dante. Hayaan mo siya, Mom. Huling gamit mo na naman yan sa card niya bago ko siya tuluyang alisin sa buhay natin. Ngunit sa mismong sandaling yon, habang nasa loob pa ng kotse si Elian kasama si Althea, pinindot ni Elian ang isang button sa kanyang telpo na upang opisyal na kanselahin at i-freeze ang lahat ng credit card account at extension na nakapangalan kay Althea de Vera. Ang matinding kahihiyan ay naghihintay kay Doña Teresa kapag nalaman ng jewelry store na ang card ay wala ng silbi. Inabot ni Elian ang isang ulat kay Althea. May isang bagay pa, Althea. May isang misteryosong tao na patagong bumili ng 40% ng mga shares ng Alcantara Group sa stock market sa napakababang halaga ngayong araw. Sino ang taong yon, Elian? Tanong ni Althea habang kumukunot ang no. Hindi ko pa alam. Lungit, tila may ibang puwersa na nais ding makitang bumagsak si Dante, sagot ni Elian. Habang naghahanda si Dante sa kanyang opisina para sa gala bukas, kumatok ang kanyang sekretarya at nag-abot ng isang kahon ng mga pulang rosas. Sa ibabaw nito ay may isang maliit na card. Binuksan ni Dante ang card at binasa ang sulat kamay na nakasulat doon. Kita tayo sa gala, mahal kong asawa. Napatitig si Dante sa card at sa kauna-unahang pagkakataon na yung gabi, ang tunog na mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay napuno ng matinding kaba at pagkabahala habang hawak ang maliit na papel. Ang Grand Ballroom ng Hyatt Hotel ay nagniningning sa ilalim ng libu-libong kumikinang na mga ilaw. Ang mamahaling pula at gintong dekorasyon ay umaakma sa mga nakakasilaw na kasuotan ng mga bisitang dumalo sa pinaka-inaabangang gala night ng Alcantara Group. Mga mamamahayag kilalang negosyante at matataas na opisyal ng pamahalaan ay nagkukumpul-kumpol, nagtatawanan at nagkakapeksan. Sa entablado nakatayo si Dante Alcantara, nakasuot ng mamahaling taksido, ang kanyang muka ay nagliliwanag sa pagmamalaki. Sa tabi niya nakasuot ng isang pulang gown na tila mas nagpatingkad sa kanyang mapanlinlang na kagandahan si Bianca Roldan. Hawak ni Doña Teresa ang kanyang mamahaling kwintas na bagong bili malakas na nagkukwento sa mga katabi niyang VIP tungkol sa kanyang anak at sa bagong alas ng kanilang kumpanya, si Bianca. Ipinakikilala ko sa inyo ang ating bagong pinuno sa teknolohi, iyang ating mahalagang kasosyo si Miss Bianca Roldan. Inanunsyo ni Dante sa mikropono. Ang kanyang boses ay umaalingungaw sa buong silid. Siya ang nagdala ng teknolohiyang ito sa Alcantara Group, isang teknolohiya na magbabago sa ating kinabukasan. Nagsimulang magpalakpakan ang mga bisita. Maging ang mga mamamahayag ay nagsimulang mag-flash ng kanilang mga camera handang kuhanan ng letra. Tuang pangbungad na talumpati ni Dante. Sa loob ng 5 taon, patuloy ni Dante, ay nagsumikap tayo upang makabuo ng isang kumpanya niyang matatag at mapagkakatiwalaan. Sa tulong ng ating mga tapat na empleyado at sa pamumuno ng aking minamahal na asawa, nang sabihin ni Dante ang salitang asawa agad, na lumingon si Bianca sa kanya at numiti ng malapad habang si Doña Teresa naman ay tuwang-tuwa na pumalakpak. Ngunit bago pa man matapos ang pangungusap ni Dante, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa buong Grand Ballroom. Narinig ang sabay-sabay na pagbulong ng mga tao, kasabay ng pagkakagulo sa mga mesa. Maya-maya pa ang tunog ng malakas na bang ang nagpabalik ng mga ilaw sa kani-kanilang posisyon. Sa gitna ng entablado, kung saan nakatayo kanina si Dante, ay wala na ang kahit sinuman. Sa halip na katayo na, doon si Althea de Vera. Nakasuot siya ng isang elegante at simpleng itim na gown na tila mas nagpapatingkad sa kanyang kaputian at ang kanyang bagong natagpuang tapang. Sa kanyang tabi nakatayo si Ate Elia Navarro na may hawak na maliit na mikropono, habang sa likod nila
ay ang malaking screen ng ballroom na nakadisplaying ang pamilyar na logo ng De Vera Foundation. Ang dating nagkakagulong madla ay biglang naging tahimik. Ang mga mamamahayag na kanina ay abala sa pagguha ng letra, ay ibinaba ang kanilang mga kamera at nakatingin sa bagong figura na nasa entablado. Si Dante Bianca at Doña Teresa na napilitang bumalik sa stage dahil sa pagkawala ng ilaw ay natigilan habang nakatingin kay Althea. Ang dating Althea na kanilang kilala ang mahina ang tanga, ang asawang laging sumunod ay parang naglaho na parang bula. Ang nasa harap nila ngayon ay isang babaeng puno ng dignidad, lakas, at isang hindi matitinag na determinasyon. Humarap si Althea sa mikropuno. Ang unang tunog na lumabas mula dito ay hindi ang kanyang boses, kundi isang mahinang ngunit mapanghamang tunog na nagpatigil sa puso ng lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Mahinang pahayag ni Althea. Ang kanyang boses ay malinaw at sapat na malakas upang marinig ng bawat isa sa ballroom. Nais ko lamang itama ang kasaysayan ng kumpanyang ito. Sa likod niya ang malaking projector screen ay nag-iba ng display. Hindi na ang logo ng De Vera Foundation ang nakikita, kundi isang malinaw at malaking kopya ng isang dokumento. Ang bawat mata sa buong Grand Ballroom ay nakatutok sa dambuhalang screen. Doon lumitaw ang dalawang magkatabing dokumento. Sa kaliwang bahagi ay ang katibayan ng kasal ni Dante at Althea na may malaking pulang selyo na nakasulat walang bisa at peke. Sa kanang bahagi naman ay ang tunay at rehistradong katibayan ng kasal ni Dante Alcantara at Bianca Roldan na ginanap 8 taon na ang nakalipas. Ang kasal na ipinagdiriwang niyo sa loob ng 5 taon, panimula ni Althea ang kanyang boses ay malamig at matatag, ay isang dula-dulaan. Ako ay hindi kailanman naging legal na asawa ni Dante. Ginamit lamang nila ang peking kasunduang ito upang makuha ang tiwala ng aking yumaong ama at maipasok ang kanilang mga kamay sa kaba ng De Vera Estate. Bago pa man makasagot si Dante, nagbago ang screen. Lumabas ang mga opisyal na bank ledger at audit reports. Ipinapakita doon ang bawat buwan ng transfer ng milyon-milyong piso mula sa pondo ng pamilya De Vera patungo sa isang pribadong account sa Cebu at Switzerland sa ilalim ng pangalan ni Bianca Roldan. Habang sinasabi mo sa akin na nalulugi ang kumpanya Dante, patuloy ni Althea habang nakatitig sa nanginginig na asawa, ay patuloy niyo palang pinoponduhan ng inyong marangyang buhay sa Cebu gamit ang pawis at dugo ng aking ama. Biglang umalingaw-ngaw mula sa mga dambuhalang speaker ng ballroom ang isang recording ng boses. Ito ay ang boses ni Doña Teresa. Malinaw at walang pag-aalinlangan. Gamitin mo lang ang babaeng yan habang may pera pa ang tatay niya. Kapag nakuha na natin ang huling sentimo, madali na natin siyang maitatapon na parang basurang walang pakinabang. Si Bianca pa rin ang gusto ko para sa'yo. Narinig ang malalakas na singhap ng pagkagulat mula sa mga bisita. Ang mga kilalang negosyante ay napaling sa matinding pagkasuklam. Si Doña Teresa ay napahawak sa kanyang dibdib halos hindi makahinga sa tindi ng kahihiyan, habang ang bawat mata sa silid ay nakatitig sa kanya ng may panghuhusga. Ang ballroom ay napuno ng tunog ng tuloy-tuloy na pag-click ng mga camera at ang nakakasilaw na mga flash na tumatama sa namumutlang mukha ni Dante at Bianca. Sinubukan ka ni Bianca na takpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang pulang gown habang si Dante ay nakatayo lamang dun parang estatwa na nawala ng lakas. Humakbang si Elian pasulong hawak ang isang opisyal na papel na may selyo ng korte. Kasabay nito, pumasok ang 4 na nakaunipormeng pulis sa ibabaw ng entablado. Mr. Dante Alcantara at Ms. Bianca Roldan, deklarasyon ni Elian ng may mataas na boses. Inihain ko sa inyo ang warrant of arrest para sa mga kasong estafa, falsification of public documents at grand larceny. Walang piyansa ang inirerekomenda ng korte para sa inyo. Sa gitna ng kaguluhan, tumingin si Althea sa kawalan. Sa loob ng kanyang isip, tila nakita niya ang nakangiting mukha ng kanyang yumao na ama. Bulong niya sa kanyang sarili, papamalaya na tayo, natapos ko na ang aking pangako. Isang malalim at payapang hininga ang pinakawalan niya mula sa kanyang dibdib. Dahil sa takot at kawalan ng pag-asa tulo, yung bumigay ang mga tuhod ni Dante. Sa harap ng mga kamera ng media
at ng buong alta lipunan, lumuhod si Dante sa basang sahig ng ballroom na may natapong alak. Gumapang siya palapit kay Althea at marahas na hinawakan ang laylayan ng kanyang itim na gown. Althea, magmakaawa ako sa'yo. Huwag mong gawin sa akin to. Umiiyak na pagsisisi ni Dante habang ang mga luha sa kanyang mga mata ay tuloy-tuloy na bumabagsak sa semento. Mahal kita, Althea. Ginawa ko lang to dahil sa panggigipit ng nanay ko. Tinitigan siya ni Althea mula sa itaas. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo habang nakikita ang luha ng lalaking sumira sa kanyang 5 taon. Umiyak at nanginginig pa rin si Dante sa paanan ni Althea. Ang kanyang mamahaling suit ay basa na ng natapong alak sa sahig. Ngunit, wala na siyang pakialam sa kanyang imahe. Ang taming mahalaga sa kanya ngayon ay ang makatakas sa malamig na rehas ng bilangguan. Althea, please, makinig ka sa akin. Pakiusap ni Dante ang kanyang boss ay nanginginig sa takot. Sila ang may kasalanan ng lahat. Si Bianca, siya ang namilit sa akin na gumawa ng peking kasunduan. At ang nanay ko, palagi niya akong ginigipit na kumuha ng pera sayo, Althea. Biktima lang din ako. Nang marinig ang panunumbat at pagtataksil ni Dante, nanlaki ang mga mata ni Bianca sa matinding galit at pagkabigla. Ang babaeng kanina ay mukhang eleganteng funyon ay biglang nag-amok tulad ng isang nasaktang hayop. Sinugod niya si Dante at marahas na hinila ang buhok nito. Walang hiya ka, Dante. Sigaw ni Bianca habang nanginginig ang buon katawan. Ako ang may kasalanan. Ikaw ang kumuha ng pera ni Althea para ipambili ng bahay natin sa Cebu. Ikaw ang nagsabing gawin siyang tanga, na yung huli ka na isisisi mo sa akin ang lahat. Ang dalawa ay nag-agawan at nagkasakitan sa ibabaw ng basang sahig, habang ang mga bisita ay nakatitig sa kanila ng may matinding pagkasuklam. Ang kahiyahiyang eksenang ito ay kinuhanan ng bawat kamera ng media na dumalo sa gala. Malamig na nakatitig si Althea sa 2 taong sumira sa kanyang 5 taon. Walang kahit isang bakas ng awa o galit sa kanyang mukha. Ang mayroon lamang ay ang matinding pagkabagot at pagkasuklam sa kanilang pagkatao. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Hawak ang kanyang peking wedding ring, dahan-dahan niya itong binitawan sa ibabaw ng isang baso ng pulang alak na nakapatong sa VIP table. Ang tunog ng pagbagsak ng metal sa ilalim ng baso ay nagdala ng isang matalim na katahimikan sa paligid. Hindi mo lang nawala ang isang asawa, Dante. Dahan-dahan at malamig na pahayag ni Althea. Pinatay mo ang taong natayo ng buong buhay mo. Mula sa araw na ito, tapos na ang dula-dulaan. Tumalikod si Althea nang hindi man lang lumingon sa 2 taong patuloy na nag-aaway sa sahig. Sa mismong pagkakataong yon, lumapit si Elian sa kanyang tabi. Dahan-dahan at may buong pag-aalaga na isinuot ni Elian ang kanyang dark blue suit coat sa mga balikat ni Althea upang protektahan ito mula sa lamig at sa mga flash ng kamera ng media. Bago sila tuluyang lumabas ng ballroom, may iniwan si Elian na isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa ng mga investigador ng pulisya. Ito ay naglalaman ng mga karagdagang dokumento ng tax evasion ng pamilya Alcantara na hindi pa nailalantad sa screen. Habang dahan-dahang naglalakad si Althea palabas ng Grand Ballroom kasama si Elian, narinig niya mula sa kanyang likuran ang tunog ng pagpusas ng puli, siya kina Dante at Bianca. Ang kanilang mga sigaw ng pagsisisi at pag-aaway ay unti-unting lumabo habang sumasara ang pinto ng ballroom. Sa labas ng hotel nakita ni Althea ang 2 patrol car ng pulis, yan na may umiikot na asul na ilaw. Naramdaman niya ang malamig na gabi, ngunit sa loob ng kanyang dibdib ang init ng tunay na kalayaan ay nagsisimula ng sumibol habang papalapit sila sa sasakyan ni Elian. Mabilis na kumalat sa mga balita at social media ang video ng kahiyahiyang eksena sa gala night ng Alcantara Group. Sa loob lamang ng ilang araw, ang stock price ng kumpanya ay tuluyang bumagsak sa zero. Ang mga bangko at nagpapautang ay nagdagsaan upang bawiin ang kanilang mga pondo. Maging ang marangyang mansyon ng mga Alcantara sa Makati ay opisyal na sinilyuhan at binawi ng bangko. Walang nagawa si Doña Teresa, kundi ang umiyak habang pinapanood ang mga tauhan ng bangko
na inilalabas ang kanyang mga mamahaling kasangkapan at alahas mula sa mansyon. Ang kanyang matinding kayabangan bilang isang elitista ay tuluyang nadurog. Wala siyang matuluyan, kundi ang isang maliit at lumang bahay ng kanyang kamag-anak sa probinsya na dati ay hinahamak niya. Samantanta na iwang nakakulong si Bianca nang walang piyansa dahil sa matinding kaso ng pagnanakaw ng pondo at estafa. Si Dante naman ay nawala ng lisensya sa negosyo, tinalikuran ng lahat ng kanyang mga kaibigan at napilitang tumira sa isang napakaliit at maduming silid sa isang barong-barong sa Maynila. Ang lalaking dati ay nagpapasasa sa yaman ni Althea ay nagtitiyaga ngayon sa murang pagkain habang naghihintay ng kanyang huling hatol sa korte. Sa kabila ng tagumpay ng kanyang husti, siya hindi nakaramdam si Althea ng matinding kagalakan sa kasawian ng iba. Ang kanyang isip ay lumipad patungo sa Cebu sa batang si Liam na walang kinalaman sa kasamaan ng kanyang mga magulang. Naglakbay si Althea patungong Cebu kasama ang mga social workers mula sa pamahalaan. Nang makarating sila sa bahay ng tiyahin ni Liam, kung saan pansamantala itong nakatira, nakita niya ang bata na nakaupo sa may hagdanan malungkot na nakatitig sa kanyang laro ang kotse. Dahan-dahang lumapit si Althea at lumuhod sa harap ng bata upang magkapantay ang kanilang mga paningin. Inabot niya ang isang maliit na kulay, kayumangging teddy bear kay Liam. "Hello, Liam?" Mahinahong boses ni Althea habang pinapanood ang bata na yaka ang laruan. "Sana ay magustuhan mo to." "Salamat po, tita." Numiti ang bata sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mangyari ang gulo sa kanyang pamilya. Ang pag-abot ng laruang iyon ay patunay na walang anumang pait o galit ang natira sa puso ni Althea para sa mga inosenteng nadamay sa kasamaan ni Dante at Bianca. Habang naglalakad sila pabalik sa kotse, kasama si Elian, inabot ng social worker ang isang dokumento ng pagkakakilanlan ng isang trust fund. "Ma'am Althea, Ate Navarro," sabi ng social worker, "may pumasok na malaking donasyon sa trust fund para sa pag-aaral at pangangailangan ni Liam hanggang sa maglabing-8 taon siya." Lihim ang pangalan ng nag-donate. Nagkatinginan sina Althea at Elian at parehong sumilay ang isang lihim na ngiti sa kanilang mga labi. Alam ng dalawa na sila ang nagtulungan upang pundohan ang kinabukasan ng bata, gamit ang bahagi ng nabawing pera mula sa kumpanya ni Dante. Pagkalipas ng ilang linggo, nakatayo si Althea sa harap ng isang lumang gusali sa Maynala. Ito ang lumang opisina ng kanyang ama na ngayon ay ganap ng naisaayos. Sa ibabaw ng pinto ay nakasabit ang isang bagong karatu, La De Vera Foundation, tahanan ng bagong simula. Hawak ni Althea ang mga pilak na susi ng opisina sa kanyang kamay nakatitig sa gusaling magiging daan upang tulungan ng iba pang mga kababaihan na biktima ng pang-aabuso sa kasal. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang balikat mula sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, nakita niya si Elian na may dalang isang maliit na potted plant para sa kanyang bagong opisina na nagpapakita ng kanyang walang kapag-urang suporta. Ang araw ng pagbubukas ng De Vera Foundation ay napuno ng init at pag-asa. Ang labas ng gusali ay pinaligiran ng mga sariwang bulaklak at maraming bisita kasama ang mga matatapat na dating kasosyo ng kanyang ama at ilang miyembro ng media ang dumalo upang masaksihan ang bagong simula ni Althea. Sa kusina abala si Yaya Celi sa paghahanda ng mga tradisyonal na pagkaing Pilipino tulad ng pansit at kakanin na nagdadala ng pamilyar na amoy ng tahanan at ng diwa ng bayanihan sa buong gusali. Tumayo si Althea si harap na mikropono sa maliit na bulwagan. Nakasuot siya ng isang simpleng puting blusa, ang kanyang muka ay maliwanag at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na kapayapaan. Ang foundation na ito, panimula ni Althea, ang boses ay matatag at walang anumang panginginig ng takot, ay binuo hindi upang maging alaala ng aking dusa. Binuo ito upang maging kanlungan ng bawat babaeng nakaranas ng panlilinlang ng bawat pusong inagawa ng boses sa loob ng kanilang sariling tahanan. Natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa haba ng iyong pagtitiis, kundi sa tapang mong tumayo at bawiin ang iyong sariling buhay. Nagsimulang magpalakpakan ang mga tao at marami sa mga kababaihang dumalo ang nakaramdam ng matinding inspirasyon.
Ang ilan sa kanila ay dahan-dahang lumapit kay Althea upang yakapin siya ng mahigpit nagpapasalamat sa kanyang tapang na maging boses ng kanilang mga tahimik na dusa. Ang pagyakap ng mga kababaihang ito at ang kanilang mga ngiti ng pag-asa ay nagdala ng isang mainit na pakiramdam sa dibdib ni Althea. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya na ang bawat sugat ng kanyang nakaraan ay may mas malalim na layunin ang maging ilaw sa madilim na landas ng iba. Sa tabi ng pintuan nakatitig si Elian habang pinapanood si Althea ng may malalim na paghanga at paggalang. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy ang kanyang mabining panliligaw. Hindi siya nagmamadali. Laging nandoon ang kanyang pag-aalaga sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang mga paboritong bulaklak o pagsama sa kanya sa mga outreach mission ng foundation sa mga probinsya. Sa ilalim ng kanyang pag-aalaga, natututo na si Althea na buksan muli ang kanyang puso nang walang takot na masaktan o maloko muli. Naramdaman niya na ang pag-ibig sa kanyang totoong anyo ay hindi humihingi ng sakripisyo, kundi nagbibigay ng seguridad at kapayapaan. Nang magsimulang umalis ang mga bisita at maging tahimik ang opisina, lumapit si Elian kay Althea na nakaupo sa ilalim ng isang malaking punong mangga sa likod bahay ng foundation. May hawak siyang isang lumang brown envelope na may bahagyang kupas na kulay. Althea, mahinahong boses ni Elian habang nakaupo sa tabi niya. May isang bagay na iniwan ng tatay mo sa akin bago siya pumanaw. Sinabi niya na ibigay ko lamang ito sa iyo kapag ikaw ay ganap ng malaya sa anino ng pamilya Alcantara. Inabot ni Elian ang sobre sa mga kamay ni Althea. Sa ibabaw nito, nakasulat ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama, na may mga salitang, "Para sa aking mahal na anak kapag malaya ka na." Napatitig si Althea si sulat at ang tunog ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay napuno ng matinding pananabik at emosyon habang dahan-dahang binubuksan ang sobre sa ilalim ng lumalamig na hangin ng hapon. Dahan-dahang binuksan ni Althea ang sulat ng kanyang ama. Ang pamilyar na biko ng tinta sa papel ay nagdala ng luha sa kanyang mga mata, ngunit ito ay luha ng labis na pagpapasalamat at kapayapaan. "Aking mahal na Althea," basa niya sa sulat ng ama. "Alam kong kapag binabasa mo na ito, nahanap mo na ang tapang mong lumaban para sa iyong sarili. Patawarin mo ako kung hindi ko kaagad na alis si Dante sa buhay mo bago ako pumanaw. Nais kong ikaw mismo ang makatuklas ng iyong sariling lakas upang hindi ka na muling mauto ng sinuman. Ipinagkatiwala kita kay Elian hindi lamang bilang iyong abogado kundi bilang isang lalaking alam kong mag-aalaga sa'yo ng may buong paggalang. Kapag dumating ang tamang panahon upang ikaw ay lumaya." Napatingin si Althea kay Elian na nakatayo sa ilalim ng lilim ng puno ng mangga tahimik na naghihintay sa kanyang pagbabasa ng may buong pag-aalaga. Napagtanto niya na sa loob ng 5 taon, si Elian ay laging nakatayo sa likod niya, hindi lamang dahil sa tungkulin sa kanyang ama, kundi dahil sa isang malalim tapat at lihim na pagmamahal na matagal nang inilaan sa kanya ng lalaki nang walang hinihingking kapalit. Pagkalipas ng ilang araw, naglakbay sina Althea at Elian patungong Batangas para sa isang payapang bakasyon pagkatapos ng mga sunod-sunod na pagdinig sa korte sa Maynila. Naglakad sila sa tabing dagat habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw, nag-iiwan ng magandang kulay kahel at lilang liwanag sa kalangitan. Ang banayad na tunog ng hampas ng alon sa pampang at ang malamig na simoy ng hangin sa dagat ay nagdala ng kakaibang katahimikan sa kanilang pag-uusap. Tumigil si Elian sa paglalakad at humarap kay Althea. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Althea, isang hawak na hindi nagmamadali, walang kontrol, kundi puno ng seguridad at init ng pagtanggap. "Althea?" Mahinahong simula ni Elian habang nakatitig sa kanyang mga mata. "Hindi ko hinihingi na maging akin kaagad pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo. Alam kong may mga sugat pa ang puso mo na nangangailangan ng oras para gumaling. Gusto ko lang na malaman mo na handa akong maging ligtas na lugar mo. Isang lugar kung saan pwede kang maging mahina nang walang takot na husgahan." Naramdaman ni Althea ang pag-agos ng init sa kanyang buong katawan. Ang pakiramdam ng hangin sa dagat at ang init ng kamay ni Elian ay nagbigay sa kanya ng seguridad na kailanman ay hindi niya naramdaman sa piling na mapanlinlang na si Dante.
Dahan-dahan niyang isinalalay ang kanyang ulo sa matatag na balikat ni Elian habang patuloy nitong hinahawakan ang kanyang kamay. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan at ang pagsibol ng isang malinis at ligtas na pag-ibig. Tumingin si Elian sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pangako na hindi kailanman mababali ng panahon. Hahayaan mo ba akong samahan ka sa natitirang bahagi ng iyong buhay, Althea? Bulong ni Elian, ang kanyang boses ay may kasamang malambot na pakiusap. Tumingin si Althea sa kanya at isang matamis at napakapayapang ni Iti ang sumilay sa kanyang mga labi bilang kanyang sagot. Habang ang dilim ng gabi ay dahan-dahang bumabalot sa kanila ng may buong pag-asa. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang maganap ang matinding bagyo sa buhay ni Althea. Ngayong umaga nakaupo siya sa balkona ng kanilang bagong tahanan sa Laguna, isang bahay na napapaligiran ng mga sariwang bulaklak at halaman na siya mismo ang nagtanim ng may buong pag-asa. Mula sa kusina, naririnig ang banayad na tunog ng pag-aayos ng mga plato ni Yaya Selly habang naghahanda ng almusal kasabay ng mababang boses nito na humuhuni ng isang lumang awitin ng pag-ibig. Lumapit si Elian mula sa kanyang likuran may hawak na isang tasa ng mainit na kape at dahan-dahang inilapag ito sa kanyang tabi bago siya niyakap ng bahagya mula sa likod. Magandang umaga aking asawa, numiti si Elian. Ang kanyang boses ay puno ng lambing at matinding paggalang. Pagkatapos ng kanilang simpleng kasal na dinaluhan ng mga tunay na nagmamahal sa kanila noong nakaraang buwan, opisyal na silang nagsimula ng kanilang sariling buhay ng magkasama. Magandang umaga, Elian, sagot ni Althea habang sumasandal sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang tunay na kapayapaan na matagal niyang hinanap sa gitna ng dusa. Tumingin si Althea sa malayo na alala ang nakaraan. Kung may magtatanong sa kanya kung napatawad na ba niya sina Dante at Bianca, ang kanyang sagot ay magiging malinaw. Hindi niya pinatawad ang kanilang kasamaan upang bigyan sila ng kapayapaan, kundi pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging tanga noong una, upang tuluyan ng makawala sa anino ng galit at pait. Ang galit kay Dante ay naglaho na. Hindi na niya ito iniisip at ang lalaking iyon ay naging isang walang kwentang pahina na lamang sa kanyang nakaraan. Ang tunay na kapatawaran ay ang ganap na kawalan ng pakiramdam sa taong sumira sa iyong kaluluwa. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Oo, buong-buo na ang kanyang kapayapaan na yon. Sa piling ni Elian, kasama si Yaya Selly, nakatira sila sa isang tahanang puno ng tawanan, respeto at pagpapahalaga sa isa't isa, nang walang anumang takot. Ang De Vera Foundation ay patuloy na lumalaki, nagbigay ng bagong simula sa libu-libong kababaihan na nakaranas ng pang-aabuso sa kasal. Humarap si Althea sa unahan na tila ba kinakausap ang bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento habang gumagawa ng mga gawaing bahay. Ang pagmamahal, bulong ni Althea habang hawak ang kamay ni Elian, ay hindi pagsasakripisyo ng iyong sarili hanggang sa wala nang maiwan sa iyong pagkatao. Ang tunay na pag-ibig ay hindi ka kailanman pipiliting pumili sa pagitan ng iyong sariling halaga at ng kanyang kaligayahan. Ang totoong pag-ibig ay nagpapalakas, nagpaparangal, at nagpapalaya sa iyong kaluluwa. Yumakap si Elian sa kanya ng mas mahigpit, at habang ang araw ay dahan-dahang, sumisikat sa kalangitan, alam ni Althea na ang kanyang bagong umaga ay magiging puno ng liwanag at walang katapusang pag-asa para sa kinabukasan.